Ako si Anthony Morales, 31 years old, from Pampanga. I-start ko yung kwento ko nung 21 years old ako. Hindi ko akalain na pwede pala itong kapahamak ng buhay ko at ikahina ng kalusugan ko. Noong una hindi ko man talaga pinapansin kasi akala ko noon simpleng karamdaman lang, pagod lang. Pero nung time na yon, naramdaman ko siya na masakit sa hita ko. Pag natayo ako, yung di mo na may tayo, may galaw ng maayos. Yung kakaroon siya ng muscle cramp na akala mo normal lang dahil matagal ka nakaupo sa upuan. Pero nung time na nagtatrabaho na ako, doon ko napatunayan na parang merong mali. Nag-start ako noon sa trucking. Ang trabaho ko doon, ako yung dispatcher doon. Nung time kasi na yon, pwede akong mahiga doon sa loob ng opisina. Yung pag-duty ko na yon na meron na palang hindi magandang itudulot doon sa katawan ko. Nangyari yung time na yon na natutulog ako sa opisina namin. Nung paggising ko, dahil merong papasok na truck noon, pagtayo ko ng oras na yon, naramdaman ko yung pain. Ang naramdaman ko noon, masakit yung muscle ko sa braso, sa hita ko, at mas matindi doon, yung likod ko. Pagka pepersa akong tumayo, hindi ko talaga siya agad-agad may kilos. Ang hirap-hirap kasi doon kailangan mabilis kang lumabas kasi nga dahil ako rin yung guard doon at kailangan mabilis yung kilos ko kasi bubuksan ko pa yung gate. Ang mas malala pa noon, akit na kami ng dump truck, napansin ko, di ko na kayang umakyat kasi para akong matanda na nahihirapan yung mga hita kong kumilos. Yung likod ko saka yung braso ko talagang hirap na hirap akong i-move. Kumbaga yung hindi ko siya maiangat na gano'n para tumaas yung katawan ko sa hagdanan. Nang mas mahirap pa doon, nung pagbaba ko sa hagdanan, bumagsak ako. Buti na lang yung laman noon, buhangin. Bumagsak ako doon sa loob na yon, paluhod. Parang naramdaman ko yung time na yon para na akong lumpo kasi hindi ko siya may kilos na para bumangon ako kaagad. Dahil kailangan kong tumayo, pinilit ko kahit masakit. Nangyari na pala yan sa brother ko. Nung pagpunta namin doon, nakita ko yung brother ko, malala yung sitwasyon niya. Makita mo siya, yung talagang ang mukha niya nangihina talaga. Tapos bawat galaw niya, makikita mo sa mukha niya na yung nahihirapan siyang kumilos. Pagdala namin doon sa hospital, na yung palang karamdaman niya yun, bumaba yung potassium niya. Na pagka nahihirapan kang tumayo at may nararamdaman ka parang muscle cramps, ang tawag doon, hypokalemia. Noong una, sabi ng doktor na i-admit siya doon sa ospital. Siyempre, yung budget namin noon, hindi naman talaga kayang i-admit yung kuya ko noon. Tinanong na lang namin baka pwedeng resetahan na lang siya ng gamot tapos imomonitor na lang namin siya sa bahay. Napag-desisyonan ng ospital na bigyan na lang siya ng resetang gamot para doon sa pagbaba ng potassium niya. Buti na lang, nung time na yon, pinagpares-pares namin yung nararamdaman namin ng kuya ko. Sabi ko sa kanya, baka pwede kong itry yung gamot niya. Kesa naman sa magpapa-check up ako. Baka sakaling umepekto sa akin, hindi ko na kailangang magpa-check up. Yung time kasi na yon, wala din kaming budget pang pa-check up. At saka yung nararamdaman ko, hindi na ganun kaganda. Yung katawan ko, unti-unti siyang nangihina, hindi na ako makakilos ng maayos, hindi na rin ako makalakad. Nung tinry ko yung gamot na yon, unti-unti, bumabalik yung kalakasan ko. Yun, yung time na yon, kapag ka nararamdaman kong nananakit na yung katawan ko, iinuman ko na siya ng gamot na yon. Pero nitong 2022, March, bigla-bigla na lang siyang sumumpong na wala mang lang siyang senyalis na ganun yung mararamdaman ko. Ngayon, ang nangyari, pagtayo ko sa higaan ko, nananakit na siya. Tiniis ko siya hanggang ilang araw. Pagtayo kong ganyan, nangihina talaga siya. Di ko pinupold yung tuhod ko kasi baka matumba ako. Nung time na nandito ako, papunta akong kusina, pagtupi ng isa kong tuhod, bigla na lang akong bumagsak. Muntik pang mapukpok yung ulo ko sa kahoy. Nawalan ako ng balanse. Yung mga tao sa bahay namin, nagulat sila. Sabi, ano yun? Napano ka? Pagtingin nila sa akin, nakadapa na ako dun sa semento. Yun nga, nalaman nila, malala na pala yung sitwasyon ko, yung pakiramdam ko, talagang lumpong-lumpo na ako. Baga, nagkakaroon na ako ng fear sa sarili ko para tumayo. Nung bumalik ako sa kwarto, na out of balance ako kasi yung pakiramdam ng katawan ko sobrang bigat at hindi ko na siya nabalanse. Nangalabog na naman ako sa
sala, naalarma na naman sila. Sabi ko, saglit, wag niyo akong buhatin kasi pagka binubuhat nila ako, parang yung katawan ko, nataranta din. Nagka-palpitate na ako, kinakabahan na ako, kakaroon na ako ng takot sa sarili ko na hindi ko na kayang kumilos. Sabi ko, saglit lang ako, magre-relax lang ako, wag niyo akong tatayo, kaya ko naman tumayo. Dahil sa ganung pagkilos ko, nakarating naman ako ng maayos dun sa kwarto ko dahil nag-self-pity na ako, panghihina na talaga ako ng loob kasi paano ko ba may babalik yung lakas ko. Nung time na yon, kahit na uminom ako ng gamot ko, hindi talaga siya babalik ng agad-agaran yung lakas ko. Ang nangyayari pa noon, yung mga daliri ko napapata na hanggang siko, hanggang dito na sa balikat ko. Tatakot na ako. Nagpray ako. Sabi ko, tinatanong ko yung Panginoon kung hanggang dito na lang ba yung ministry ko. Siyempre, ang Panginoon, di naman agad-agad, instant, sasagot sa panalangin mo. After kong manalangin sa Panginoon, wag na daw akong tatayo. Ngayon, tumawag na lang ako sa kanila. Ako kasi, meron din ako pagka-pride noon na kaya ko. Kasi ayokong kinakaawaan nila ako. Ako naman, ayokong ipakita sa kanila na talagang hirap na ako sa sarili ko. Yun yung pang third time na nangyari sa akin ulit. Sa isang araw lang, natumba ako ng 3 beses. Yung pangatlo na yun, paglabas ko ng CR, ihahakbang ko yung paa ko, bumagsak ako. Yung hinalaki ko sa daliri ko, para siyang nabali. Yung araw na yun, 3 beses kang natumba. Yung nararamdaman mo, takot na. That time, yung kuya ko, nagkatrabaho siya. Hinihintay na lang namin siyang umuwi para humingi kami ng pambili ng gamot sa kanya. Nung dumating siya, sabi niyang ganyan sa akin, itigil mo muna yung pag-inom mo nung gamot. Yung gamot na iniinom namin, meron na palang side effects sa katawan namin. Yung time na yon, natutulog na kami noon, ginising ko sila. Sabi ko, kuya, kako, tulungan niyo ako, kako. Ginising ko rin yung mama ko. Sabi ko, yung nararamdaman ko ngayon, kako, iba na, kako, para na akong inaatake. Hindi ko alam, baka may na mild stroke na ako. Yung daliri ko, nagmamanhid hanggang braso na. Tapos, mula talampakan, pataas, hanggang sa leg ko, gumagapang na sa mukha ko. Nung time na yon, may dala-dala na siyang Salbeo barley. Sabi niya, subukan mo to, sabi niya ganyan, try mo. Ngayon, nung tinry ko siya, kasi yung nararamdaman ko sa katawan ko, talagang yung mukha ko, talagang feeling ko tumatabingin na, o yung umaangat na yung mukha kong ganyan, no? Nung pag-inom kong ganyan, pahinga na kami kasi yung time na yon, bandang 11 PM na yon. Nung nakatulog na ako, paggising ko ng madaling araw, yung mga sakit na nararamdaman ko, unti-unti na siyang nawawala. Mga 2 AM yon, sinubukan ko mag-CR na ako mag-isa lang. Nakatayo ako ng maayos kahit na mayroong konting pain sa katawan ko. So, answer prayer, dun sa praying ko na yon, talagang yung Salbeo ay malaking tulong talaga sa akin. Nung kinaumagahan na, kinamusta nila ako, sinabi ko yung totoo. Malaki yung improvement nung uminom ako ng Salbeo. Umaga, tanghali, gabi, iniinom ko siya. Nararamdaman ko yung epekto ng Salbeo sa katawan ko, ay nagkakaroon siya ng magandang resulta. Kaya sabi ko, minsan pala, hindi naman masamang sumubok. Kasi minsan, nawawalan tayo ng tiwala doon sa isang bagay na pwedeng tumulong sa atin. Kaya nung sinubukan ko siya, at hindi naman masama yung nangyari sa akin, maganda pa. Talagang nung tinuloy-tuloy ko siya, nakabalik na ako ng maayos sa trabaho ko, yung pagbubuhat ko, wala na, yung muscle pain na yon, hindi ko na siya nararamdaman. Hindi na nagiging abala sa akin yung pagbaba ng potassium ko. Kapag nakaramdam ako ng ganun ulit na pain, iinom lang ulit ako ng Salbeo barley at maya-maya mararamdaman ng katawan ko yung ginhawa ng Salbeo. Ang Panginoon gumamit ng miracle sa buhay ko. Yun nga ang Salbeo na malaking bagay siya sa akin. Kung hindi dahil sa Salbeo, hindi ko magagawa yung dati kong ginagawa noon. Kaya yung Salbeo, totoo siya. Talagang nakakatulong siya sa immune system natin para yung mga iba nating karamdaman, hindi na maging sagabal sa atin. At malaki yung nagawa niyang part sa buhay ko na naibalik niya ako sa trabaho ko nang walang problema. Na-proof ko sa sarili ko na ang kailangan ko ay si Salbeo barley.